Yo, what's up mga kangkel? Kamusta po ang lahat? Actually guys, meron akong isang friend. Sinabi niya, Uncle, pwede ka naman mag-vlog tungkol sa cost of living dito sa Canada. Which is, why not, diba? Alright guys, simulan na natin yung pagkwenta ng cost of living dito sa Canada. Magkano ba yung minimum wage dito sa Ontario? Minimum wage dito sa Ontario is 16.55 Canadian dollars. So sabihin na natin, per week mo is sabihin mo nasa 35 hours per week. 70 hours ka bi-weekly. 16.55 times 70, ang total niya is 1,158.5. 1,158.5 Canadian dollars bi-weekly. So, yun yung sinasahod mo. So, 1,158.5 times 2, 2,317 Canadian dollars. Wow. 2,317 Canadian dollars. Yan na yung gross mo. Ang tanong is, makukuha mo ba yon? Malinis mo na ba yung makukuha? Ang sagot, hindi. Bakit? Kasi mahilig si Canada sa mga deductions. Opo. Sa 2,317 mo, ang nade-deduct doon is nasa 600 Canadian dollars. Oo, ganun kabigat. 600 Canadian dollars na yun ha. So meaning bi-weekly, $300 yung dinededuct sa'yo. Di bang bigat? Magkano na yun sa sa peso? Kaya na lang kumenta, medyo maano na ako sa math. Medyo mapurol na ako sa math. 2,317 minus 600 Canadian dollars. Ang matitira na lang sa'yo or yung malinis na makukuha mo is 1,717 Canadian dollars. So first thing to do, ano ba yung una mong i-consider? Number 1, yung renta mo. Dito sa Sault Ste. Marie, ang room ko is nasa 600 Canadian dollars. Isa sa pinakamura na yun guys. And then all in. All in meaning andun na lahat. Nandun na yung tubig, kuryente, and then yung gas, internet, kung all in. Okay na yon. As in sobrang okay na yon. Next thing is kung naka-plan ka. Kung naka-data plan ka ba with phone or data plan lang na SIM card. Ang pinakamurang data plan na SIM plan is nasa 50, sabi mo nasa 50 Canadian dollars. Well, i-ano ko na lang as $60. Number 3, syempre, food allowance. Yung food allowance, nagbo-vary din yun kung kaano ka gagastos sa food. Sabihin na natin per month mo, $200. Transportation. Kung wala ka namang kotse, hindi na may kalayuan yung trabaho mo, kailangan mo mag-transport. Dito sa Sault Ste. Marie, meron yung bus card na tinatawag. Kung may bus card ka, nag-range lang yun ng nasa $75-$76. Next is, kung breadwinner ka, nagpapadala ka per month. Okay, fine, nagpadala ka. Walang problema. 10,000 pesos per month. Okay na yun siguro. Pantulong sa bahay nyo, sa allowance ng mga kapatid mo, something ganon. So, walang problema. So, 1,717 minus mo na yung plan mo, yung rent mo, food allowance mo, transportation, and then yung padala, ano titira na lang sa'yo is 457 Canadian dollars. Ang gawin mo doon guys is mag-alat ka din ng savings mo doon. $200 sabihin mo na lang per month. $200 times 12, meron ka ng 2,400 Canadian dollars or 96,000 pesos. Almost 100,000 na. Then kung magkano yung natitira doon, bahala ka na kung anong gagawin mo doon. Gastos mo, gala mo, bumili ka ng sapatos, bumili ka ng kung ano-ano. Treat yourself, mag-pamper ka, walang problema. So, ganun lang guys, ganun lang yung hindi sa magtipid ganun mo lang kung paano mo laruin yung pera mo. Although sa una, mahirap siya. Yes, sobrang hirap niya. Lalo na kung hindi naman din kataasan yung sahod mo. And especially kung medyo hindi ka masyado marunong humawak ng pera. Talagang mag-a-adjust ka. Talagang medyo mga angapa ka. Pero siguro sa akin, gastador ako in a way na frugal. Alam niyo yun? Hindi ako masyadong gumagastos masyado sa mga gamit. Pero when it comes sa mga pagkain or kung talagang deserve ko naman, why not, diba? Why not na gumastos? Ganun kasi ako. So, magkakaiba tayo ng mga preferences, pero ganun ako. So, I hope meron kayong natutunan, especially sa mga pupunta dito sa Canada. Sa sana may matutunan kapag punta mo dito sa Canada. At least meron kayong reference, di ba?
sa pinagsasabi ko. Ayun lang, maraming salamat po sa pakikinig. See you! Bye-bye!